Ano itong nababalitaan ko, Tina? Nakikipagkita ka pa rin sa lalaking yon? Hindi ba't sinabi ko nang layuan mo siya? O kaya kung ano man ang ugnayan mo sa kanya, dapat mo na itong putulin. Tigilan mo na rin sana ang pakikipagkita sa lalaking yun ng palihim. Pero ma, boyfriend ko si Paulo. Matagal na kami magkasintahan. Dati naman pumapayag ka mag-boyfriend ako basta hindi ko papabayaan ang pag-aaral ko. Saka ngayon nakagraduate na ako. Hindi po ba dapat pumapayag na kayo makipagkita ako sa kanya? Mabuti nga at pumayag siya na maging LDR muna kaming dalawa dahil alam niya namang pinagbabawalan niyo pa akong makipaglapit sa mga lalaki noon. Pero nangako kasi ako kay Paulo na ano? Ako Martina, tigil-tigilan mo ko ha. Kung ayaw mong itakwil kita, dapat sundin mo kung ano man ang iniuutos ko sa'yo. Ma, wag niyo naman gawin sa amin to. Mahal ko si Paulo at alam ko na ganun din siya sa akin. Mabuti ang hangarin niya at may pangarap din siya sa buhay. Basta, sundin mo na lang kung ano mas makakabuti sa'yo. Kilala ko ang Paulo na yon. Hamak na karpintero lang ang ama niya. Saka ano nga yung nababalitaan kung pagiging isang delivery boy lang ang hanap buhay ng lalaking yon? Sa tingin mo ba may magandang kinabukasang naghihintay sa'yo? Kung siya lang din ang mapapangasawa mo, hindi na lang pala sana kita pinag-aral. Mama, paano niyo naman nasasabi yan? Saka bakit ganun yung tignan si Paulo at ang pamilya niya? Mama naman! Tinalikuran na siya ng kanyang inang si Marites matapos siya nitong pagbantaan ulit. Kaya walang nagawa si Martina kundi ang magkulong sa kanyang kwarto ng araw na yon. Masama ang kanyang loob dahil sa gustong mangyari ng kanyang ina. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian dahil ito na lamang ang natitirang meron siya. Gayong wala siyang kinagis ng ama. At laging ito ang nasusunod. Dahil batas ang bawat salita ni Marites sa loob ng pamamahay nila. Kaya kahit masakit ang gagawin niya, nakipagkita ulit si Martina sa boyfriend sa kahuli-hulihang pagkakataon. Anong sabi mo, Tina? Makikipag-break ka na sa akin? Pero bakit? Anong dahilan para gawin mo to? Akala ko ba ayos lang tayo? Masaya naman tayo nung isang araw lang Pao, sana maintindihan mo ko. Hindi ko rin ginusto to. Pero kailangan Sana mapatawan mo ko. Sa tingin mo, Tin, paano ko gagawin yun? Hindi ko nga alam kung bakit kailangan humantong sa ganito Please, Tin, sabihin mo nagbibiro ka lang. Na isa lang tong prank. Gusto mo lang akong gantihan sa naging biro ko sa'yo noon. Sabihin mong hindi totoo mga sinabi mo. Paolo, I'm sorry. But let's break up. Hindi ko na kaya pang makasama ka. Tin, no. Huwag kang umalis. Paano mo ito nagagawa sa akin? Wala akong naging pagkukulang, Tin. Tin! Tina! Hindi na pinansin pa ni Martina ang pagmamakaawa ni Paulo. Mabilis na kasi siyang tumalikod at tumakbo upang wag lamang nitong mapansin ang masaganang pagdaloy ng kanyang luha na hindi na napigilan pang tumulo. Sobrang sakit sa parte niya ang ginawa niyang yon. Pakiramdam ni Martina, may ilang libong karayom na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang dibdib sa sobrang bigat at kirot noon. Para lang sa kagustuhan ng ina, handa siyang talikuran ng taong siyang tanging makakapagpasaya sa kanya. Ngunit hindi lamang yun ang dahilan kung bakit siya naglakas ng loob na gawin yun sa kasintahan. May ambisyon din kasi si Martina. Tumatak sa kanyang isipan ang sinabi ng ina na nararapat lamang daw siyang makapag-asawa ng maalwa ng pamumuhay kaysa ang humantong sa pagiging may bahay ng isang gaya niyang mahirap lang. Samantala, hindi naman matanggap ni Paulo ang gustong mangyari ng kasintahan. May pangako silang sinumpaan noon na mukhang malabo ng maisakatuparan pa. Hindi niya maunawaan kung bakit gusto nang makipaghiwalay sa kanya ni Martina. Hindi niya yun matanggap, lalo nang isiping may iba na itong kinauhumalingan kung kaya't mabilis na lamang siya nitong kinalimutan. Sa sobrang sama ng loob at galit na nararamdaman, halos magwala siya nang makauwi sa tinutuluyan niyang baraks. Pero nagtimpi si Paulo. Nagyaya na lamang siyang makipag-inuman sa mga kasamahan niya sa trabaho. Sa alak ibinunto ng sakit at pagkabigong nararamdaman. Sana lang walang kinalaman si Marites sa naging desisyon ni Tina. Alam ko namang ayaw lang talaga niya sa akin para sa anak niya
Pero malaki na si Tina at kaya niya na magpasya para sa sarili niya. Bakit kailangan pang makialam ng kanyang ina? Halos lumayo sa tabi ni Paulo ang mga kainuman niya dahil sa nakikitang pagdidilim ng kanyang anyo. Kaya pilit na lamang siyang nagpakahinahon at ngumiti sa mga ito. Samantala, halos mabilaukan naman si Marites sa kanyang iniinom ng mga oras na yun. Dinaluhan naman ito ni Martina at hinimas ang likod. Ayos ka lang ba, Ma? Hinay-hinay kasi sa pag-inom. Ayos lang ako. Siguro may nag-iisip lang sa akin na masama kaya ako nabilaukan. Baka naman napaparanoid ka lang, Ma. Sino namang gagawa nun? Siguro nga. Pero teka, iniiba mo bang usapan? Kumusta naman pala ang pinapagawa ko sa'yo? Ano, hiniwalayan mo na ba ang lalaking yon? Oo, nakipag-break na ako sa kanya. Kaya hindi mo na kailangan pa mag-alala. Mabuti kung ganon. Tama lang ang ginawa mo. O siya, matulog ka na mas maaga dahil sasama ka sa akin bukas. Nang sumunod na araw nga, dinala si Martina ng ina sa isang pagtitipon na ginanap sa isang hotel. Birthday raw yun ng isa nitong amiga. Maraming dadalong mga negosyante na kilala raw ng asawa ng amiga nito. Mga prominente at may kaya sa buhay. Bagay na siyang sinamantala ni Marites upang maipakilala ang anak sa prospect husband nito, na lingid sa kaalaman ni Martina. May hindi ba nakakahiya? Sa katong suot ko, masyado kasing revealing. Halos litaw na yung kaluluwa ko rito. Oh. Sus, ano namang nakakahiya riyan? Ang sexy mo nga tignan eh. And I'm so proud that you're my daughter. Kaya pagbutihin mo mamaya ha, nang matuwa naman ako sa'yo. Ano bang gagawin ko? Akala ko ba dadalo lang tayo para makikain ng handa nila? Ganun naman sa mga handaan at kaarawan, di ba? Mukhang hindi mo pa rin talaga nauunawaan ang gusto kong mangyari. Di bali na, basta sundin mo lang ang mga ipapagawa ko sa'yo kapag kaharap na natin ang mga amiga ko. Hindi man maunawaan ni Martina ang gustong mangyari ng ina, subalit nang makaharap niya ang isa sa kanegosyo ng asawa ng amiga nito, doon niya napagtantong halos ibugaw na siya ng kanyang sariling ina. Dahil lamang sa kagustuhan nitong magkaroon ng mayamang son-in-law. Ngunit hindi niya gusto ang hilat siya ng pagmumukha ng taong yon. Kaya halos makipagdebate siya kay Marites sa harap ng maraming tao. Ma naman, ayoko nga sa lalaking yun. Maliban sa biyudo na, mahigit 10 taon pa ang tanda sa akin. Parang chewing ko na yun eh. Sa ayaw at sa gusto mo, Martina, siyang napili kong bagay maging asawa mo. Kaya galingan mo para magustuhan ka rin niya. Maliwanag ba? Pero ma, sundin mo na lang ako, iha. Dahil inaalala ko lang din naman kung ano mas makakabuti sa'yo. May itsura naman si Aldrin, kaya hindi ka nalugi. May sariling negosyo, magandang sasakyan. Higit sa lahat, wala nang sabit. Tiniyak ko ring yayamanin ng isang yon. Kaya ano pa bang inaarte mo riyan? Kahit ilang beses pa siyang magprotesta, tinalikuran lang siya ulit ng ina. Wala namang nagawa si Martina kundi ang pilitin ng sariling pakitunguhan si Aldrin. Habang si Marites naman ay abala sa pakikipagtsikahan sa mga bago nitong kaibigan. Kahit nahihiya dahil sa inaasta ng ina, nilunok na lamang ni Martina ang kahihiyan at ang kanyang pride. Pilit siyang ngumiti habang kaharap ang negosyanteng byudo. Nang makauwi na, agad niyang ipinagtapat sa kababata at sa kanyang best friend ang gustong mangyari ng ina. Best, hindi ko alam kung mapapatawad pa ako ni Paulo sa nangyari sa amin. Sa tingin mo, si Mama naman kasi, ireto ba naman ako sa isang byudo na? Mukha nga mapera pero hindi ko talaga type yun, no? Ayos lang sana kung binata pa at successful din sa buhay. Pero yung isang yun, hamakin mong 10 years mahigit ang tanda sa akin. Malay mo magkakasundo rin pala kayo. Eh di may instant sugar daddy ka na agad. Saka maintindihan ka naman siguro ni Paulo. Pero syempre kung magalit man siya sa'yo, wala ka na magagawa pa ron. Kasalanan mo rin kasi at nagawa mong paasahin yung tao. Bes naman, akala ko ba kakampi kita? Parang sinisisi mo rin pala ako sa nangyari. Alam mo naman si Mama eh, kailangan salita niyan lagi na susunod. Bakit kasi kailangan mo laging sumunod sa Mama mo?
Daig mo pa yung kapitbahay naming mamas boy eh. Alam mo ba yon? Eh paano? Gustuin ko man siyang hindi sundin pero ayoko namang mawala na naman sa sarili si mama. Alam mo namang magmula nang iwan kami ni Papa, mag-isa nang lumaban si Mama para lang mapalaki ako ng maayos. Ewan ko ba sa'yo? Sana lang hindi mo pagsisihan ang naging desisyon mo. Mabuting tao si Paulo, best. At hindi niya deserve ang lukuhin. Halos mainis si Tanya sa kaibigan dahil naging sunod-sunuran ito sa sariling ina. Naawa rin siya sa boyfriend nito dahil nakikita niya namang pursigido yun sa hangarin nito para sa kaibigan niya. Naiinggit nga siya kay Martina dahil may lihim din siyang gusto sa lalaki. Ngunit kahit anong pagpapakyut ang gawin niya rito noon, si Martina pa rin ang pinipili nito. Kaya hindi niya maintindihan ng kaibigan kung bakit nito yung nagawa sa lalaki. Bago umalis ang kaibigang si Tanya, naabutan pa ito ni Marites na mukhang galing sa pagsha-shopping dahil sa magarbong postura nito. Pailalim ang tingin nito kay Tanya. Napayuko na lamang ito at mabilis nang nagpaalam kay Martina. Subalit bago makaalis sa apartment ng mag-ina, hindi niya pa napigilang mapairap at mapaismid nang maulinigan pa niya ang pagtatalo ng dalawa. Lalo na nang mabanggit ni Marites ang kanyang pangalan na mukhang pati siya ay gusto na ring iwasan ni Martina. Nakikita niyang bagay lamang na naging mag-ina ang dalawa dahil pareho silang mga ambisyosa. At dahil naawa siya kay Paulo, yun ang sinamantala niyang pagkakataon para damayan ito sa kalungkutan. Kaya ng gabing yun, pinuntahan ni Tanya ang kaibigang si Paulo. Ngunit ang inabutan niya ang siyang nagpasidhi sa nararamdaman niyang galit at inggit para sa kaibigang si Martina. Pao, sa tingin mo ba babalik si Tina dahil dyan sa ginagawa mo? Halos lunurin mo na ang sarili mo sa alak ko. Bakit hindi mo na lang kasi siya kalimutan? Hindi lang naman siya ang babaeng kaya magmahal at tumanggap sa'yo. Di mo ko naiintindihan, Tanya. 3 taon na kami magkasintahan ni Martina. Kaya hindi ganun kadali ang kalimutan na lang basta nangyari sa amin. Lalo nang gusto niyang mangyari. Hindi ako makakapayag na sa paghihiwalay lang namin mauuwi ang lahat. Bukas na bukas din, pupuntahan ko siya sa kanila. Kailangan kong marinig ang matibay na paliwanag niya kung bakit gusto niya nang makipaghiwalay sa akin. Hindi ko matatanggap, Tanya. Mahal na mahal ko kasi siya eh. Kaya nga ako nagsusumikap para lang may mapatunayan sa kanya eh. Pero ano sa tingin mo ang ginagawa mo ngayon? Sa tingin mo ba babalikan ka ni Martina pag nakita kanyang ganyan? Halos pabayaan mo ng sarili mo, Pao. Maawa ka naman sa sarili mo. Akala mo kasi ikaw lang ang nahihirapan pag nagkakaganyan ka eh. Anong ibig mo sabihin? Gusto nang sumbatan ni Tanya si Paulo dahil sa pagiging bulag nito sa katotohanan. Lalo na sa pagiging manhid para sa tunay niyang nararamdaman para dito. Na dahil sa pagmamahal nito para kay Martina, kaya hindi siya nakikita. Nagpigil lamang siya dahil ayaw niyang masira ang tiwala nito sa kanya. Umuwi na lamang siya ng masama ang loob. Hinayaan ng lalaki sa gusto nitong gawing pagpapakalulong sa alak. Sa kanyang kwarto, doon si Tanya naglabas ng hinaing na siyang inabutan ng kanyang tiyahing si Aling Ana. Hanggang sa maalala niya ang kakaibang kakayahan ng tiyahin. Naisipan niyang humingi ng tulong dito upang makaganti sa mag-ina. Sigurado ka ba sa gusto mo mangyari, Iha? Baka naman nagpapadalos-dalos ka lang. Mahirap na kung sa huli pagsisisihan mo lang din ang ginawa mong desisyon. Buo na ho ang pasya ko, tiya. Bukas na bukas din, magdadala ako ng kinakailangan nyo para sa ritual na isasagawa nyo. Kinabukasan nga rin, muling pumunta sa bahay ni Martina si Tanya. Isa lamang ang tanging pakay niya, ang kumuha ng gamit na pag-aari ng nanay ng kaibigan. Napag-isip-isip niya kasi na kung may dapat mang kulamin sa mag-ina, si Marites na yun. Dahil alam niyang malabo nang mabaling pa sa kanya ang pagtingin ni Paulo. Kaya gagawa na lamang siya ng paraan para muling magkabalikan ng dalawang kaibigan. Sa pamamagitan din kasi noon, parang nakaganti na rin siya kay Martina.
Ngunit hindi inaasahan ni Tanya na may panauhin pala ng araw na yun ang kaibigan. At mukhang ang taong yun ay ang tinutukoy nitong Aldrin na siyang gusto ng ina para dito. Nagustuhan mo ba ang regalo ko, Tina? Binili ko ang mga yan nung pumunta ako sa Hong Kong. Oo, mukhang mamahalin nga ang mga to. Nag-abala pa po talaga kayo pero kasi hindi ko matatanggap ang mga yan. Martina, anong sinasabi mo? Huwag mo na sanang pansinin pa ang anak ko, ha? Sadyang mahihain lang tong si Martina kaya nag-aalangang tumanggap ng regalo. But for sure, nagustuhan niya naman ang mga pasalubong mo. Maraming salamat sa mga ito, ha? Dadaling ko na sa kwarto niya at maiwan ko na muna kayo nang makapag-usap naman kayo. Ma! Martina, behave. Entertain our visitor first, ha? May pupuntahan lang ako. Manang Osang, pagsilbihan niyo muna ang bisita natin, ha? Aalis lang ako sandali. Wala hong problema, ma'am. Ako na hong bahala rito. Nagsali naman sa tasa ng tsaa si Manang Osang na kanilang katiwala. Pinagsilbihan nito ang dalawang parang parehong pinakikiramdaman ng isa't isa. Hanggang sa ang 33 anyos na si Aldrin na mismo ang siyang bumasag sa katahimikan nila. Hindi na rin ito nagpaligoy-ligoy pa. Naroon ito para ligawan si Martina. Dahil nakikita nitong mabuting babae naman daw siya at dapat na ipagmalaki. Habang nag-uusap ang dalawa sa balkonahe ng bahay nila Martina, matama namang nakikinig sa mga ito si Tanya mula sa labas ng bakod. Napurnada ang akma niyang pagkatok dahil sa narinig niya. Matapos umalis ni Aldrin, sakalang nakipagkita si Tanya sa kaibigan. Sinamantala niya rin na wala ng mga oras na yon si Marites. Agad siyang nakapuslit sa kwarto nang magsabi si Martinang magsi-CR lang. Habang si Manang Osang naman nakatiwala nila, lumabas upang mamalengke muna. Kinuha ni Tanya ang suklay ni Marites na nasa tukador nito. Kumuha ng ilang hiblang buhok na naiwan doon. Saka muling nagpaalam kay Martina na aalis na muna dahil may kailangan pa itong gawin. Buo na ba talaga ang desisyon mo, Iha? Handa na ako, Tia. Wala nang urungan pa. Hindi ko lang talaga matagalan ng ugali ni Tita Marites. Dahil nagawa niya na ring utusan ng kaibigan ko na iwasan din ako. Sumusobra na ho ang babaeng yon. Kaya ano man ho mangyari sa kanya ngayon, bagay lang ho sa kanya yon. At hinding-hindi ako magsisisi. Kung ganon, simulan na natin. Habang nagsasagawa si Aling Ana ng ritual, naroon lamang si Tanya at tahimik na nakamasid. Manghang-mangha siya sa ginagawa ng tiyahin. Naglabas kasi ito ng bungo ng tao at nagsindi ng ilang pirasong itim na kandila. May hawak din itong kakaibang pulseras na may itim na mga butil at kakaibang disenyo sa gitna. Habang bumubulong ito sa harap ng bungo na may nakatirik na kandila, nagulat pa siya nang bigla na lang namuti ang mga mata ng tiyahin. Umihip din bigla ang malamig na hangin kahit sarado naman ang bintana. Hindi napigilang kilabutan ni Tanya. Subalit pilit siyang nagpakatatag sa pinili niyang desisyon. Matapos itusok ni Aling Ana ang ilang pirasong hibla ng buhok na nakuha ni Tanya sa maliit na kahoy na hugis tao, naramdaman ni Tanya ang biglang pagbigat ng paligid. Kinabukasan nga nun, hindi na siya makapaghintay agad na malaman ang naging resulta ng pangungulam ng kanyang tiyahin. Ngunit hindi niya inaasahan ang kanyang maaabutan sa bahay ng mag-ina, na siyang halos ikapanghina ng kanyang mga tuhod. Parang gusto niya ring magsisi ng mga panahong yon. Bes, narito ka pala. Pasensya na kung hindi kagad kita hinarap, ha. Hindi ko alam kung ano to nangyayari sa akin eh. Pero kanina madaling araw kasi, bigla na lang ako nakaramdam ng kakaiba sa katawan ko. Ang sakit at ang kirot sa pakiramdam, Bes. Para na ako mamamatay kanina. Bes, bakit sa'yo ito nangyari? Oo nga, Bes. Bakit kailangan mangyari to sa akin? Tingnan mo at parang bigla akong tumanda ng ilang taon sa itsura ng balat ko ngayon. Kumulubot at nagkasugat-sugat pa. Bes, paano ko ito magagamot? Hindi ko na kaya pa magtiis ng ganito. Si Tita Marites, nasan nga pala?
bakit wala siya sa tabi mo? Bakit hindi ka man lang niya nagawang samahan o dalhin sa ospital? Nang makita ni Mama tong kakaiba nangyayari sa akin, nagawa niya pa nga akong sisihin. Kasi baka raw kung ano-ano ng gamot o cream ang ginamit ko na nag-cause ng allergic reaction. Kaya raw ako nagkaganito. Pero tingin ko, best, hindi lang ito simpleng allergy. Pakiramdam ko kasi parang may mga karayom din na tumutusok sa bawat kalamnan ko. Pero ayaw maniwala ni Mama, kaya umalis na lang siya. Tulungan mo ko, best. Samahan mo akong pumunta sa ospital. Best, napakawalang puso naman ng mama mo para gawin niya to sa'yo. Anong klase siyang ina? Halos magpuyo sa galit si Tanya dahil sa nalaman. Hindi niya rin inaasahang mapupunta kay Martina ang sumpang ipinataw ng kanyang tiyahin. Dahil isa lamang ang ibig sabihin nun. Ang nakuha niyang hibla ng buhok ay hindi mula kay Marites, kundi mula kay Martina. Parang gusto niyang sampalin ang sarili dahil sa pagkakamaling yun. Nang unang beses niyang makita ang kaibigang nagdurusa, gusto niya ring makaramdam sana ng tuwa. Ngunit mula nang malaman kung gaano kawalang puso ang ina ng kaibigan na imbis na mag-alala at masaktan sa nangyari sa anak nito, nagawa pa nitong ipagsawalang bahala ang kalagayan ni Martina. Kaya tuluyan na rin siyang nakadama ng habag para sa sinapit ng kaibigan. Matapos niya itong samahan sa pagamutan, kahit na alam niyang hindi naman makikita ng doktor ang totoong karamdaman ni Martina, bilang kaibigan ay hindi nangiming sumama rito si Tanya. Pagbalik niya, muli niyang kinausap ang tiyahin sa kung anong dapat gawin para bawiin ang sumpa na napunta sa kaibigan. May kailangan ako ipagtapat sa iyo, iha. Gaya na sinasabi ko, kung buo na ang desisyon mo una pa lang, wala nang makakasira pa sa binitiwan kong orasyon laban sa kaibigan mo. Ikinalulungkot ko rin ang kaalamang nagkamali tayo sa pagkakataong ito. Pero wala na akong magagawa pa, iha. Dahil kung ipipilit mo, kailangang ikaw mismo ang magbayad. O kaya ang buhay mo ang dapat na maging kapalit upang mabawi lamang ang sumpa ng isang kulam. Tia, wala na ho ba talagang ibang paraan? Wala na, iha. Kaya nga una pa lang ay tinapat na kita. Pasensya ka na dahil hindi na kita matutulungan pa. Halos manlumo si Tanya sa nalaman. Nang muli niyang bisitahin si Martina sa bahay nila, naabutan niya ang manliligaw nitong si Aldrin na nakikipagsagutan kay Marites, habang si Martina naman ay umiiyak sa bisig ni Manang Osang. Nang marinig niya ang pangungutya sa tono ng lalaki, muntik na rin siyang hindi nakapagpigil. Sa tingin niyo po, misis, paano ko pa magugustuhan ng anak niyo ngayong ganyan na ang kanyang anyo? Mas gugustuhin ko pang patulan yung katulong namin kaysa sa anak niyo na mukhang may nakakahawa pa yatang sakit. Nako, baka nagkakamali ka lang, iho. Sadyang dinapuan lang ng allergy tong anak ko. Mawawala rin niya sa susunod. Bakit hindi mo muna hintayin gumaling si Martina bago ka ulit dumalaw? Hayaan mo, tatawag ako ng magaling na doktor para mabilis na gumaling si Tina nang hindi mo na siya kailangang iwasan. Nagpapatawa ba kayo, misis? Sa nakikita ko, may napakalalang sakit sa balat ang dumapo sa anak niyo. Kaya sinong niloloko niyo? Alis na ako dahil nagsasayang lang ako ng oras dito. Iho, sandali lang. Pag-usapan natin to. Aldrin, ma, hayaan nyo na siya. At least nakita nyo na ngayon pa lang kung ano lang talaga ang gusto niya. Hindi nyo lang alam, nung iniwan nyo kaming dalawa para mag-usap ng isang araw, muntik niya na ako molestyahin. Hindi ko lang po agad sinabi sa inyo nangyari kasi ano na naman yung kasinungalingan mo, Tina. Tingnan mo nga kung ano nangyari. Dahil sa pagiging pabaya mo kaya mawawalan ka na rin ng mapapangasawa. Ma, ikaw lang naman na may gusto makipaglapit ako sa lalaking yun eh. Manyak yun. Parang gusto ko pa nga magpasalamat dahil sa nangyaring to sa akin. Kasi hindi niya na magagawa pang binabalak niya. Pero bakit parang kasalanan ko pa? Tuluyang umiyak si Martina. Napayakap na lang din ito kay Manang Osang na siyang dumalo rito. Dahil pakiramdam niya, mas may kakayahan pa ang isang matandang dalaga na maging isang ina kesa kay Marites na walang ibang gustong mangyari kundi ang yumaman sa pamamagitan ng ibang tao. Samantala,
Hindi naman napigilan ni Tanya ang mapapuna sa kanyang pisngi nang maramdaman ang pagpatak ng kanyang luha nang hindi niya inaasahan. Hindi na siya nagpakita pa sa kaibigan. Ngunit ng araw na yon, muli niya ring dinalaw si Paulo sa tinutuluyan nito. Subalit hindi niya naabutan pa ang binata. Umalis na raw ito sa pinagtatrabahuhan sa lugar nila dahil lumipat na ito sa lungsod. Natanggap daw kasi ito sa isang job interview sa isang kumpanyang pinag-a-applyan nito na siyang ikinagulat naman ni Tanya. Dahil mukhang tama ang kaibigan niya, may mararating din pala ang tulad ni Paulo. Kung malalaman yun ni Martina, tiyak na matutuwa ito at magsisisi rin dahil sa ginawa nitong pakikipaghiwalay sa kasintahan. Bakit, iha? Nagsisisi ka na ba? Alam mo, nauunawaan kita. Mahirap ang naging sitwasyon mo. Pero gusto ko lang din sabihin at ipaalala sa'yo na ang paghihiganti dahil sa galit at hinanakit ay walang magandang maidudulot sa atin. Sana magawa mo munang patawarin ang sarili mo bago ka magpatawad sa iba. Hindi ko na ho alam pa ang gagawin ko, tiya. Akala ko kasi kung makakaganti na ako, magiging maayos din ang lahat. Pero sa nangyari, parang lalo pa hong bumigat sa pakiramdam. Sana lang mapatawad pa ako ni Martina sa nagawa ko sa kanya pag nalaman niya ang totoo. Nagdesisyon si Tanya na bawiin na ng tuluyan ng sumpa, kahit maging kapalit pa yon ng kanyang buhay. Ngunit bago yun, muli niyang dinalaw si Martina. Gaya ng unang beses niya itong makita, kapansin-pansin ang paglala ng kondisyon nito. Halos hindi na niya makilala pa ang kaibigan. Namayat din ito at halos hindi na makatayo at makalakad pa. Na kung hindi dahil sa pag-alalay ni Manang Osang, hindi na rin ito magagawa pang humarap sa kanya. Lalong nakaramdam ng habag si Tanya para sa kababata. Parang gusto niya ring kastiguhin ang sarili dahil wala naman siyang dapat ikainggit at ikagalit dito una pa lang. Maswerte pa nga siya kesa sa kaibigan dahil siya ay malayang nakakapagdesisyon para sa kanyang sarili. Hindi katulad ni Martina na naging sunod-sunuran lamang sa ina nito. Bes, kumusta ka na? Ito, parang lantang gulay lagi. Mabuti nga hindi ako pinababayaan ni Manang Osang. Kahit na halos ayaw na akong pansinin pa ni Mama, nariyan lang si Manang at tanda akong damayan. Bes, sorry sa lahat ha. Hindi ko sinasadya nangyari. Ha? Anong tinutukoy mo, Bes? Hindi mo naman kasalanan kung bakit ako naging ganito eh. Sadyang mapagbiro lang talaga ang kapalaran. Gusto ko pa nga magpasalamat sa iyo kasi ikaw hindi mo ako iniwan. Ni hindi ka nga nandidiri kahit ganito na ako eh. Salamat dahil ikaw ang naging best friend ko. Doon pa lang tuluyan ang bumugso ang damdamin ni Tanya. Humagulgul siya ng iyak sa balikat ng kaibigan. Na kaysa ito ang dapat na tulungan, siya patuloy ang dinamaya ni Martina. Nang haguri ni Martina ang kanyang likod, lalong napaiyak si Tanya. Ramdam niya kasi ang pagiging maalalahanin at napakabuting kaibigan ni Martina. Na sa kabila ng masamang iniisip niya laban dito, wala itong ibang ginawa kundi ang mag-alala para sa kanya. Salamat, Bes. Hayaan mo. Ipagdarasal ko na gumaling ka na agad. Magtiwala ka lang sana. Saka kahit ano mangyari, ako pa rin ang best friend mo ha. Huwag ka sana magbabago. Oo naman, Bes. Huwag ka mag-alala. Nandito lang ako para sa'yo. Hindi ako magbabago. Salamat. Oo nga pala, di ba malapit na ang birthday mo? Hintayin mong sorpresa ko sa'yo, best ha? Talaga? Isusurpresa mo ko? Parang hindi na ako makapaghintay pa na mangyari yun, Bes. Bes, Tina, ayos ka lang ba? Nataranta silang pareho ni Manang Osang nang bigla na lang magkulap si Martina nang hindi nila inaasahan. Kapansin-pansin din ang isinuka nitong may halong pulang likido na parang dugo.
Lalong kinabahan ang dalawa kung kaya't pinagtulungan nila itong madala sa pinakamalapit na pagamutan. Nang dumating ang ina nitong si Marites, sa halip na mag-alala dahil sa kalagayan ng anak, lalo pa nitong sinisi ang dalaga. Yan ang napapala mo dahil sa katigasan ng ulo mo. Diyos ko naman, Martina, ano ba kasi ang ginawa mo at sinapit mong ganyan? Paano pa kita maipapakilala ulit sa anak ng mga amiga ko kung halos mukha ka ng mukhang ano po, tita? Hindi ho ba kayo naawa sa kaibigan ko? Anak niyo naman po si Tina, di po ba? Bakit kesang maawa kayo sa naging kalagayan niya? Halos sisihin niyo pa siya dahil sa nangyayaring ito sa kanya. Ina pa ho bang maituturing ang tulad niyo? Tingnan niyo nga ho, mas mukha pa kayong dalaga kaysa sa kaibigan ko. Aba, at sino ka naman bata ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Ang kapal naman ng mukha mo para pagsabihan ako sa kung anong gusto kong gawin. Sino ka ba? Isa ka lang din namang sip-sip na buntot ng buntot sa anak ko, di ba? Akala mo kung sino ka kung makapagsalita ka? Kayo, sa tingin niyo ba tama pang ginagawa niyo? Halos ibugaw niyo na ho ang anak niyo. Bakit hindi na lang ho kayo mismo maganap na mapapangasawa niyo? Kesa ang pakialaman pa kung saan magiging masaya ang anak niyo. Bago pa mauwi sa pisikalan ng bangayan ng dalawa, bigla na lang nagkagulo ang mga tao sa ward kung saan nakakonfine si Martina. May nagdatingan kasing mga pulis sa silid. Naroon daw sila para huliin si Marites sa kasong estafa. Nagmatigas naman ang ina ni Martina nang halos kaladkarin na ito palabas ng mga pulis dahil sa pagmamatigas nito. Mayroon silang warrant of arrest kaya walang nagawa ang grupo nila Tanya kundi ang sundan ng tingin ng pagkuha kay Marites. Halos manghina rin lalo si Martina sa nalaman tungkol sa ginawa ng kanyang ina. Ngunit dahil kilala na ito ng marami sa pagiging social climber, wala nang nagawa pa si Martina kundi ang umiyak na lamang sa sinapit nito. Nang umuwi si Tanya ng gabing yun, muli nilang isinagawa ang ritual ng pagsasawalang bisa ng kulam. Buo na ang desisyon niyang tulungan ng kaibigan. Dahil sa sinapit ni Marites, parang nakaganti na rin siya rito. Handa na siyang isakripisyo ang kanyang sariling buhay para sa kaibigang si Martina. Sigurado ka na ba talaga sa naging desisyon mo, iha? Wala nang atrasan pa. Sigurado na ho ako, tiya. Kaya simulan na ho natin. O sige, pero may gusto lang ulit ako ipagtapat sa'yo, iha. Pagtapos nito, sana maging malaya ka na rin sa nakaraan. Hihilingin kong mahanap mo na rin ang kapayapaan. Sana nga ho, tiya. Maraming salamat din po sa lahat. Matapos nga ang panghuling ritual bilang pagbawi sa sumpa, hindi inaasahan ni Tanya na sa halip na ang buhay niya ang maging kapalit ng kanyang paghihiganti at naging pagkakamali, ang tiyahin niya ang tumanggap sa parusang yun. Nagawa nitong isakripisyo ang sarili para sa kanya. Dahil namulatan na lamang niya ito isang umaga na isa ng malamig na bangkay. At sa tabi nito, nabasa niya ang iniwang liham ng kanyang tiyahin. Doon nalaman ni Tanya na naging kaibigan pala ng kanyang tiyahin si Manang Osang. Nalaman nito kay Osang ang saloobin ng alaga nitong si Martina kaya nagpasya si Aling Ana na isakripisyo na lamang ang sarili. Halos hindi matanggap ni Tanya ang nangyari. Subalit sinikap niya na lamang ang magbago at makalimot magmula noon. Nang muli niyang bisitahin si Martina, saka lamang siya nakahinga ng maluwag dahil nagkaroon din ng halagang sakripisyong ginawa ng kanyang tiyahin. Gumaling ang kaibigan niya na animoy hindi ito kailanman dinapuan ng kahit anong karamdaman. Saka nagpasya si Tanya na magpakalayo-layo na lamang matapos yun. Ngunit isang umaga, hindi niya inaasahan ang kanyang magiging bisita. Paalis na sana siya ng mga oras na yun nang dumating sina Martina at Paulo. Parehong nagpapasalamat ang mga ito sa kabutihang ipinakita niya. Pakiramdam ni Tanya panaginip lamang ang lahat ng yun. Nalaman niyang bumalik si Paulo matapos nitong mabalitaan ang nangyari kay Martina.
Muling nagkabalikan ng dalawa at gusto siyang kuning abay ng mga ito sa kanilang nalalapit na pagpapakasal. Sa narinig niyang yon, hindi malaman ni Tanya kung matutuwa ba siya o maiiyak na lamang. Ang sinisiguro lamang niya, wala nang inggit at galit na natitira sa kanyang puso. Dahil napatunayan niyang hindi sagot ang paghihiganti para sa ikapapanatag ng isang tao. Wakas!